Yun, kababasidos ay nagbunot ako niya ng bao. At tapos, nag-ano ko niyan. Mahirap kasi matigas nga yung yung bao. At yan, kuha na ko ng balat ng saging. Yan, dinala ko na yan. Patapos yan, nilagay. How to create 20 subtitles for your video. Open the Verba app, select your video, and the app will automatically generate the subtitles for you. You can customize the style, trim the video, add stickers, and 20 sounds. Once everything looks perfect, just save your video. Ito ang intro sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel, Baris Berba ko siya. Yan, simple lang ating buhay. Buhay bukid dito sa probinsya, sa may biliran. At yan, nag-umpisa pa lang tayo sa pagbabalat ng bao. Dahil nga sa sobrang tigas kasi manipis yung balat niya. Kaya nahirapan ako pag kalas yung balat dyan sa may bao. Yung bao ng nyug. Kaya kahit mahirap, gagawin natin para kumita man ng pera. So, maraming salamat sa inyong lahat sa pag-subscribe. Dahil malapit na tayo sa 1K subscriber. Yan na lang ang ating hinihintay. Kung maka 1K na ako, ay babalik na ako sa Maynila. Yan mga charity natin na baka makabalik tayo sa pagcha-charity. Kasi yan nga akin umpisan sa Maynila. Pagcha-charity ko. At pagbablog ko ng mga rally sa Maynila. At sunog, yung mga vlog ko doon sa Maynila. So dito sa probinsya kasi, ang kabubuhay namin yung pagbalat ng bao, yung paggagawa ng uling. At dito naman sa may mga naghanap buhay sa dagat, yung tinatawag nito na kubkuban at sa pangitang, yung maraming kawil. Yun po ang kinabubuhay po ng probinsya o dito sa aming barangay, sa Bariis, Kaibiran-Biliran. Kaya nga, ang mga tao ay hindi nakakaya ganito yung mga trabaho dahil sa mabibigat kasi yan at persahan. Kaya kung malambya ang katawan mo ay hindi talaga sasalary yan sa mga hanap buhay ng ganyan. Dahil mapapaklasan ka ng balat dyan sa palad natin. Dahil mabigat nga yan at matigas nga yan mga balat na yan. Kaya kailangan mo talaga pumirsa. Kung hindi ka pumirsa sa pagbabalat yan ay tanggal yung palad mo sa yung balat. Kaya kailangan talaga pumirsa ka talaga sa ganitong buhay o kabuhayan sa probinsya, lalo sa kabugkiran, sa mga kabundukan, mga ganito. So, kaya malaki ang ating nawawala sa ating kabuhayan dahil nga ito sa mga nangyayari din sa atin. Nangyayari po sa ating bansa dahil nga sa corruption din. Ang iba natin mga kababayan ay ng ibang bansa at ang iba naman ay sa Maynila, sa Palaran. Alam nyo naman ang Maynila, kapag wala kang sariling bahay rin ay mangupahan ka at lahat-lahat yan ay babayaran mo. Walang libre sa Maynila. Dito sa probinsya, kahit wala nga bayad ang bahay, pero pera pa naman ang mga trabaho, hanap buhay, at mababa lang ang kinikita dito, ang sweldo, lalo sa mag-construction ka dito at mag-empleyo ka sa mga grocery at sa mga ng opisina, mababa lang ang sweldo sa mga probinsya. Kaya ang gawin natin, kaya tayo nagbablog at nagpapagitan sa ganito na mapagbabalat natin ng bao. Kahit papano ay makatulong din tayo, makaibsan at magkaroon din tayo ng income. Kasi nga kung ganito lang din tayo nakatambay, walang hanap buhay, ay para din tayong walang silbi. Kailangan ay magsupursige at hindi pa paisi-isi lang kasi tumatakbo ang panahon, tumatakbo rin ang oras. Alam nyo sa nangyari sa atin bansa, yung corruption, lalo sa flood control, yan po ang nagpahirap po sa atin at nagtumaas ang mga bilihin. Ang kikitain natin sa mga ganyan lang mga hanap buhay, tag 400 or kikitain natin sa araw-araw sa Maynila 700. Kulang na kulang kasi sa pagtaas ng mga bilihin at hindi na kaya matumbasan yan ng ating kinikita sa araw-araw. Kung baga sa kung nang-empleyo ka sa Maynila ay doon lang mapupunta sa sa pamasahe sa araw-araw mo sa
biyahe sa araw-araw sa papuntang sa trabaho. At dito naman sa probinsya, ganun din. Kahit naman wala tayong pamasahe, pero ang bilihin naman dito doble. Kita nyo naman, bumili ko ng headset. Samantalang binibili ko yan sa Maynila, yung headset na tag 50 pesos, nakaplastic. 50 pesos lang yan sa Manila. Samantala dito sa amin, 150. Kasi malayo kasi ang transportasyon natin, lalo wala tayong maayos pa na airport dito sa probinsya ng Biliran. Kaya isa po pa yan na nakapagpahina ng ating mga produkto na mailuwas dito sa probinsya ng Biliran. Kailangan talaga mapursige na magkaroon tayo ng sariling airport na hindi tayo pupunta na ng Tacloban. Kasi nga mga produkto, pag at mas na walang mga transportasyon katulad ng barko at aeroplano ay talagang mahal, lalo pa ang mga pwesto dito sa mga paupahan ng mayroong kantindahan ay mahal. Tag 10,000 at tag 15,000. So karamihan dito ay magsasaka, titiis na lang ganitong kabuhayan. Katulad sa akin, titiis na lang ako sa ganito, sa kabuhayan ko na pagbabalat ng bao. Bihibihira lang din yan kung magsaka kami ng nyug, magkupras kami ng nyug, saka pa kami ng uling. Kung wala din ay hindi man kami makapag-uling dahil yung iba na may mga sakahan ng mga nyugan ay hindi man nagbibigay ng mga bao na para din namin pagkakitaan man lang. Kaya sa Maynila kumikita talaga ako dahil sa pagtitinda ko ng tuyo. Sa ang mga bago ngayon, paldo-paldo. Ngayon dito hirap. Kaya minsan nga gumagapas ako ngayon ng mga damo para hindi lang ako mainip dito sa bahay at dito sa tindahan. Kaya ginagawa ko para mayroon din akong makita pagbalik ko ng Maynila, yung bukid namin ay na maliwalas at hindi na maraming damo. At araw-araw ako aakit ng bukid para magapasan ang damo. Dahil kung tayo ay wala din tayong nagagawa at hindi tayo kumikilos, maging tamad tayo, ay walang makikita na ganito na maliwanag at maliwalas na yung bukid at madamo pa rin kung hindi tayo kikilos. Pababayaan namin ang bukid kasi yan po kami nagmula at ang aming kinabubuhay noon sa pagsasanggot ko at pagpipinya. Nakita nyo naman ang pagpipinya ko at mayroon pa din yan natira ng mga puno. Yun ang kinabubuhay namin at saka nakapagpaaral ng aming mga kapatid sa kolehiyo. Totoo lang, pagod na ang katawan ko. Dapat hindi na ako magmuwersa sa aking katawan dahil pagod na. Kumbaga parang bawas na ang aking lakas sa noon at hanggang ngayon. Totoo yan. Kasi pagbakod ko lang ng buong bukid yan, ako lang mag-isa. Pag ng Madrid Cacao, yung mabilis mabuhay na kahoy, ako lang mag-isa din. Akong gumagawa, walang katulong. Kaya ang nainisan ko lang yung kapatid ko rin na sa akin na laban-laban. Hindi nila alam ang pagod na pinagdaanan ko noon. Sobrang kapaguran na walang katumbas, na hindi nila matumbasan yan. Kasi para na rin din akong pandriti pamilya noon Kaya para na din ako nung may asawa. Magkukuha ng panggatong yung palwa ng lubi. Yan, araw-araw. Tapos, ang pinya, araw-araw kong maakit dahil nga sa ninanako na aking mga kapinyahan. Maakit ako doon, maraming ninanakaw. Iba pa nga, iniinsulto ako. Yung mga bunga namin, mga bunga ng pinya, binibitay pa. Minsan kung hindi nila dinadala, insulto sa akin noon. Kaya tiis lang ako sa ganyan na kabuhayan. Kaya sinasawaan ko yan sa aking buhay kasi yan ang katotohanan kasi mahirap din ako magtago-tago ang aking buhay noon. At hanggang ngayon din, ganon rin din natin kabuhayan. Ganon talaga ang probinsya. Kailangan mamulat ng gobyerno na hindi ganito na lang ang nangyayari. Kaya nga, hindi umaasenso ang bansa natin dahil sa kurakot, dahil sa pangungurakot. Lahat ng ahensya ng gobyerno ay nandiyan ang mga korupsyon. Hindi nila alam ang maliliit na mga Pilipino, mga sibilyan, mga walang alam na nangyayari sa ating bansa. Number 1, ang ating mga buwis na binabayad ay yan po ang binabalik din sa atin, mga serbisyo. Yan, sa dami namin binabalatan ng aking kapatid yan, 2 kami nagbabalat yan. So, sobrang pagod talaga, nakakapagod talaga ganito mga anak buhay.
Sa probinsya, yan lang muna kasi natin nabablog at naipapakita natin yung realidad ng ating buhay dito sa probinsya. Wala tayong tinatago ng ating lihim ng mga ating ginagawa dito sa probinsya, mga kabuhayan natin. Alam nyo, kung dumami ito sa wall sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, paki-subscribe at paki-follow. Dahil kahit ganito lang natin pinapakita natin sa ating video, ay nakaka-inspire din yan. Dahil nga sa kahit papano ay meron din tayong kikitain na pera sa pag-ano ng pagbabalat ng bao o paggagawa na ng uling. So tayong lahat ay hindi tayo pumili, may pinag-aralan man o wala. Dahil nga sa hirap ng buhay at iba naman sa Maynila talaga ay walang trabaho, nakatingga lang. Kaya kung ating babasihan talaga yung bukirin ay nakatiwangwang. Maraming mga bukirin ngayon ay nakatiwangwang na walang mga tanim. Sabi, may nag-comment sa akin diyan sa aking white sa YouTube channel ko na hindi daw pinababayaan ng gobyerno ang magsasaka, ang agriculture. Hindi nyo alam, dito sa probinsya, maraming mga nakatiwangwang na mga sakahan katulad ng palaya, ng iba, ang nyugan at pagtatanim ng mga gulay. Dahil wala nga suporta sa pag-ano ng mga abono or mga fertilizer mula sa gobyerno sa ating agriculture. Alam nyo, kayo nagko-comment dyan, hindi nyo kasi alam ang mga nangyayari sa bawat mga probinsya, sa mga bukirin. Dahil walang tulong, kaya ang iba ay tumitigil sa pagsasaka. Ngayon, alam nyo, ang mga kabataan ngayon, wala nang hilig sa mga pagsasaka o pag-uuma dito sa aming probinsya o bawat sa probinsya. Dahil iba pumupunta ng Maynila, pumupunta sa abroad. Kaya ang ating sakahan ay nakatiwangwang, wala na naggagapas, wala na nagtatanim ng gulay, wala na nagtatanim ng mga kung anong dapat nating pagkain para sa ating misa, sa pagkainan ng mga tao. Kaya ang nangyayari, ang agriculture ay napag-iwanan na ng ating bansa. Napag-iwanan na tayo, nakalapit natin ng mga bansa katulad ng Indonesia, Malaysia, at iba pa dyan ng mga bansa sa ating South Asia, sa ating bansang Pilipinas. Kaya tayo, nagbablog po tayo para po natin yun ang natin pinakahirap na buhay, yung pagsasaka, yung paggagawa ng uling, pagsasaka ng niyog, at yung pangingitang dito sa pagdadagat ng mga mangingisda. Sobrang kahirapan na nangyayari dito sa ating probinsya, at hindi lang sa probinsya ng Biliran. Hindi nga natin alam, ang iba mga probinsya ay sobrang hirap ng kabuhayan. Mabuti nga ang Biliran, may mga nyugan pa na sinasaka at mayroon pang mga isda na hinuhuli pa. Sa iba siguro ng mga probinsya ay kawawang-kawawa na. Pero sana ay may ibsan malantong kahirapan sa ating bansa. Itong ating vlog ay katotohanan po ito, at kung mapanood dito nyo sa makita nyo sa wall ng YouTube, sa wall ng Facebook page, or sa Facebook account, dadaan man ito, isi-share man natin sa group, ay paki-subscribe. Kasi ang ating pag-purpose talaga sa pagbablog ay pagtulong. Dahil Maynila pa lang, charity na ako. Kahit 100 lang aking subscriber, tumutulong na ako po sa 50, 200, 300, 1,000, 500. Ang iba, hindi ko na nabablog yung pagbibigay namin ng pera. Ang iba niyan, sponsor. Ang iba naman sa aking income, sa aking pagtitinda ng tuyo. Yung tubo ko, kasi malaki naman ang tinutubo ko sa pagtitinda ng tuyo. Kaya dinadagdag ko rin. Ang iba naman sponsor. Kung kulang na kulang, dinadagdag ko rin ang aking income sa pagtitinda ng tuyo. Pagod rin kaya ang pagtitinda ng tuyo sa Manila. Pero malaki naman ang tinutubo sa pagtitinda ng tuyo. Totoo talaga yan. So, balik ako dito sa probinsya natin, yung mga ganito mga kabuhayan. Kaya nga ako nagpo-purpose ng pagbablog, lagi nag-upload, lagi nag-update. Dahil mga kaibigan ko ng mga negosyante sa Balotondo, gusto nga nila mamumuhunan dito sa Barangay Bariis. Kaso wala man source ng tubig. Yun lang din ang mahirap, kaya hindi tayo talaga uunlad. Hindi tayo asenso at wala mag-interest. Dahil sa natin ng patubig ay hirap. Kailangan talaga ay porsigihin, magkaroon ng mabuting serbisyo sa tubig. Dahil parang dahil mag-interest, kasi number 1 kasi yung tubig. Pwede yan inegosyo, magkaroon ka ng refiller na tubig, yung mineral water.
Kung may pirak na malaki-laki, pwede ka magmuhunan sa refiller ng tubig na mineral water. O dami dito kasi nagninegosyo ng mga tubig. Kaso nga lang, doon kami kumukuha sa bayan. Yung mga nagninegosyo dito ng tubig sa bayan. Dahil mayroon siya source ng tubig na hindi nawawala ng tubig. Yan, isa po yan nakakapag-ano ng ating kabuhayan at dadagdag ang trabaho. Halimbawa, katulad sa akin, mayroon akong pera na malaki, 500,000. O pwede ako magtatag ng refiller na tubig kung mayroon source ng tubig. Isa po yan na makadagdag ng mga walang trabaho. Pwede ako magkuha ng empleyado. Idadagdag siya kasi may source ng tubig. Ganon po yan. Kaya kung ang tubig kasi isa po yan ng negosyo, makatulong rin pagdagdag ng trabaho. Yan po ang hindi nyo alam na malaki ang maitutulong ang tubig sa kabuhayan ng tao. Pero kung hindi tayo nagpupursige, hindi tayo naniniguro, hindi tayo maangat-angat ang kalidad ng ating barangay o sa ating bayan o sa ating probinsya, walang mangyayari. Kami, isa kaming vlogger, nagsakwento lang kami, hindi kami magsasabi na kami ang maniniguro paghanap buhay o magtatrabaho kasi nga wala kaming karapatan din na wala kaming katungkulan, hindi kami public servant. Vlogger lang kami magsisiwalat ng pagtulong para mapanood rin ng ating mga ahensya ng gobyerno dito sa ating bansa o sa mga probinsya. Kasi kung baliwala lang natin, hindi natin tayo nagkakwento, hindi tayo nagsasalita, wala mapupuntahan, hindi tayo asinso at hindi tayo mapapansin at hindi rin ito mapapakinggan ng bawat mga ahensya ng ating gobyerno, bawat mga barangay, bawat mga bayan, bawat mga probinsya. Vwala din kasi tikim bibig lang tayo. Titikim lang natin bibig, titikom natin bibig, wala din tayong kwenta. Kung nagbablogger ka pala, wala ka palang nagkukwento kung anong nangyayari sa paligid. Nangyayari ngayon, katulad sa atin, pagod na nga ako noon. Noon, totoo lang, na aking tatay, nagpresidente siya sa eskulahan, PTCA. Nagkaroon ng auditorium ang eskulahan, kahit walang sweldo tatay ko. Pati kami natulong pagkakot ng graba, yung bato, na para natulong kami mga anak, paghakot. Yan po, hindi kami naghahangad ng sweldo at hindi kami naghahangad na maraming pera. Kaya nga ako noon sa Maynila, nagpo-purpose talaga ako makatulong dahil ang gusto ko, makaibsan man lang tayo ng mga mahihirap na mga pamilya. Mahirap na pamilya na makatulong tayo yung walang trabaho. Kasi ang aking pagpupurpose talaga, kaya pumunta rin dito sa Biliran, na makapanghikayat din tayo ng mga mamumuhunan na mag-interes. Pero kailangan talaga ay mayroong tubig ng source. Kasi yan, nagtatanong ang aking mga kaibigan, may tubig ba dyan? Kasi kailangan din nila yan, katulad ng CR, panhugas, lababo. Tapos kung gusto nila magkaroon ng refiller na tubig, di makapagnegosyo sila ng refiller na tubig, yung mineral water. Kung wala yan, hindi talaga asinso. Walang kaamlaran kung ganito lang tayo. Walang mangyayari. Hindi tayo uusad kung ganito lang mangyayari sa atin. Kailangan pursige, maniguro. Ako nga, naniguro nga ako. Kami noon, naniguro ako noon. Hindi ako politika. Hindi ako nagsasala-sala ng ganyan. Pero natulong ako. Dahil sa naawa ako na nangyari sa ating paligid, sa ating ganito. Yung patubig noon, natulong na ako sa bukid rin. Minsan ako magsulo. Hindi pa ako vlogger noon. Dami akong trabaho. Ng pinya, pagsasanggot, pag-uuma. Ito, sabihin ko sa inyo, halos noon, ako parang ko na lang lahat ng trabaho. Panggatong, lahat na lang. Pagod ng katawan ko. Baga sa ang aking katawan, ang aking lakas, hindi na 100%. Sobrang malaki ng bawas. Sobrang laki ng bawas. Kaya noon, mabilis ako kumilos. Sobrang laki na ng bawas. Sobrang pwersahan ko ng trabaho. Katulad ng tatay ko rin. Sobrang malaki na ng bawas sa sobrang pagod na ng trabaho. Dahil mabibigat yung pinapasa nila ng mga kupras noon. Ganon rin kami. Sobrang laki na ng bawas sa aming pagod, ang aming pwersa ng trabaho, ang aming lakas. Dahil noon pa lang, naglanab 20 ang aking edad hanggang ng 30. Pwersahan ang aming hanap buhay. Kaya kung dumaan ito sa wall natin, paki-subscribe dahil yan ang aking lang ko sa sa YouTube, maka 1K. Tutulong na ako. At lagi na ako magcha-charity.
Kasi 53 na lang ang punuan yan. 47, 947 ang aking subscriber. Nag-umpisa ako pagbablog 2021 sa YouTube. Hindi pa yung Facebook account. Kaya ang ginawa ko, kahit 100 pa lang aking subscriber sa Manila, pati utay, nagbibigay kami ng 100 pesos, 50. Nandyan na aking mga vlog sa, nagbibigay ko ng pera. Nandyan sa baba, lowest niya, pinakadulo. Nandyan ang pinibigyan namin ng pera. Sa Balotondo, mayroon dyan na binigyan din namin. Na halos na luyupit na yung ulo, binigyan namin ng pera. Sa Balotondo Market, na bumili kami ng mga tuyo doon. Mayroon sabi na sa akin na ano daw, inoperahan. Pero yupi yung ulo. Nagsombrero lang siya. Kaya sabi ko sa inyo, nakakaawa talaga. Maraming nakakaawa ng mga ating kababayan na hindi natutugunan ng mga ating gobyerno. Kaya kami mga vlogger, hindi ko kayo sinasabi na tulungan niyo ako. Kundi ang subscribe ninyo. Kasi yan ang aming binabase. 1K subscriber pataas po yan. Bilyon ng subscriber. Yan ay starting kasi ng monetization sa YouTube. Ewan ko lang sa Facebook page. Ang Facebook page kasi dati inaano ng 5,000 nga followers sa Facebook page at saka sa Facebook account. Ngayon, hindi natin alam kung ganun pa rin ang rules ng followers sa page saka account. Sa YouTube talaga hindi nagbabago. Ganun pa rin ang subscriber, 1K subscriber pataas. Yan ang start ng monetization para at least na monetize ka na. Hintayin mo lang 2 buwan para makasweldo ka na. I-release naman kasi release niyan eh. Kada buwan-buwan ay susweldo ka sa YouTube. Kaya yung natin, yung pagbablog natin ay para din yan sa mga tao, hindi yan para sa akin. Kasi halimbawa, kumita yung isang video kumita siya. Yung video na yan, yung earning niyan sa pagsusweldo, babalik din natin yan sa pagtulong. Tapos, yung iba pang mga video, dadagdag, tutulong din natin. Katulad kay Ibana, ang iba. Dahil mabuting iba, Ibana Ilawi ay nag-charity na siya. Dati, hindi man nag-charity yan eh. Puro sa bahay, pa-cute-cute lang. Pero tayo, dahil nga sa hindi tayo sikat, sabi nga nila, hindi tayo sikat. Kaya pinapas lang, angat-angat lang ating mga video kung dumadaan sa wall ng YouTube at saka page or Facebook account. Kaya hindi nila alam ating pagbablog para pagtulong po yan. Dahil kahit ako mahirap, hindi ako magdadamot ng income ng aking sahuran ng YouTube at saka Facebook page, at saka Facebook account. Kaya tayo nagbablog. Dahil hindi ko na kailangan maging milyonaryo ako. Makashare lang tayo ng ating sweldo. Masaya na ako doon. Yan ang umpisa na pag ni aking kapatid ng uling. So masaya na ako na makatulong kahit nga doon sa Manila. Doon nga sa may Agora, sa may Nabutas, pero kaming hinabol ng Jeep Dugong TV na taong grasa, binigyan namin pero hindi ko na naabutan. Binigyan namin ng napay sa pera. So maraming salamat po sa mga bagong subscriber. Ngayon lang po tayo makapag-upload dahil sa busy po tayo at nakapag-upload sa YouTube channel natin at sa ating Facebook page sa mga longer video, sa ating mga short video sa YouTube at Facebook page ay kahit pa paano ay meron po tayo na upload sa YouTube at Facebook page. So maraming salamat po at dito na lang po natin tatapusin ang ating vlog. Saman tayo sa dako ng digdig at dito sa ating bansang Pilipinas. Solid team, Berbason Crusaders, solid team at Berba Apps. Download po kayo Berba Apps para mayroon kayong mga i-editing na mga vlog. Ay doon kayo mag-edit sa Berba Apps. Hanggang sa muli, God bless and bye-bye.